Father, Lord God, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin na minsan pa kaming mga anak mo ay narito sama-sama na magpupuri at sasamba sa inyo. Panginoon, itama mo ang puso namin, Panginoon. Sapagkat alam namin, O Diyos, ito mga nagdaang araw, marami pong mga kapaguran na nagatid sa amin, Panginoon, ng alinlangan, ng stress, ng takot. So, Panginoon, itong araw na ito, minsan pa ay inyo pong ilagay ang puso namin sa tamang kalulugaran po niya. Pusong nagtitiwala po sa inyo, pusong aasa lamang po sa inyo. Lord, kami po ay humihiling sa iyo na pangunahan mo po kami sa pamagitan ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu, O God. Ang mga may sakit, Panginoon, ay bigyan mo ng kagalingan, habang kami, Panginoon, ay nag-aawitan pa lang. Hayaan mo ang presensya mo, Panginoon, ay bumaba sa lugar na ito, Panginoon. At ang lahat ng mga may alinlangan ay mapuno ng pananampalataya, Panginoon. Ang lahat, Panginoon, ng mga namumroblema ay matutong magtiwala ng gusto na ikaw ang sagot sa bawat problema pinagdadaanan namin, Panginoon. Magamat kuminsan, naiisip namin, Lord, na parang wala ka, parang hindi ka sumasagot. Pero hindi po totoo yun, Lord. Sa pagsubok, sa oras ng mga test, ang teacher ay tahimik. And we believe, Lord, na kami po kapag ka nasa pagsubok, ikaw ay tahimik sapagkat gusto mo makita kung ano ang dapat naming matutunan. Gusto mo makita ang aming pagtitiwala po sa inyo. Kaya Lord, sa oras na ito, mangusap ka, Panginoon, sa buhay, sa puso ng bawat isa. At ipaunawa mo, Lord, ang iyong kalooban sa araw na ito. Kami po isasamba at magpupuri sa iyo, Panginoon, sapagkat sa lugar na ito at sa buhay namin, walang ibang dapat na itaas sa pangalan, kundi ang pangalan lamang ni Jesus. Pupurihin ka namin in the name of Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen! Pagpaalam na ako sa ating lahat. Handa na po ba magbulan lahat? Di ba ba handa na magbulan lahat? Ang sabi po sa Galatia 5:1, malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo. So, napakasarap dahil magpuri sa Panginoon ng malaya-malaya. Sa ibang bansa po, meron pong sa ibang bansa na hindi nakakapagpuri po ng malaya sa Panginoon.
Salamat, Panginoon. Kapag-ibig mo sa amin.
Ang pag-ibig ko'y iniaalay sa'yo, O Diyos, Panginoon ng aking buhay. Tanging sa'yo lamang aking pagmamahal, Panginoon ng buhay.
Mayroon man o wala, Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon. Lord, karapat-dapat ka purihin, Panginoon, sapagkat, Panginoon, ano man, Panginoon, ang mga nangyayari sa amin, Panginoon. Hindi mo kami binababayaan, Lord. Lagi kami nandiyan, Panginoon. Tumawag lamang kami sa iyo, Panginoon. Nandiyan ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa iyong kasaganaan na binibigay sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong kaligtasan na pinagkakaloob sa amin. Sa kagalingan, Panginoon, na ibinibigay mo, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Sa papagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Bago natin tanggapin ang tinapay at katas ng ubas, kalarawan ng ating ng katawan at dugo ng ating Panginoon, ay nais kong basahin sa inyo ang palaala ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verses 27, 28 and 29. Ganito sinasabi, ang sinumang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatagpuan siya sa atin ng tao na kanyang sarili at sa kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ng apple sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng ating Panginoon. Ito ang paalala sa atin ng Apostol Pablo na dapat tayo ay maging karapat-dapat sa ating Panginoon. Na kung meron man tayong naging kasalanan sa nagdaang araw, ay piliin natin ang kapatawaran ng ating Panginoon upang maging karapat-dapat sa Kanya as we offer ourselves a living sacrifice, holy and acceptable to Him. At tayo lahat ay manalangin sa Kanya at hilingin ang Kanyang pagpapatawad. Manalangin po tayo. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, patuloy po ang aming pagpupuri at pagsambah po sa inyo. Maraming salamat po sa pinapaloob mong araw na ito na kami muli ay sama-sama na muling alalahan, Panginoon, ang ginawa ng aming Panginoon sa Kristo na inaalay ang kanyang buhay upang mapatawad po kami sa aming kasalanan. Panginoon, maraming salamat po sa dugo na binuhos ng aming Panginoon sa Kristo doon sa krus. Inialay ang kanyang buhay, tinanggap ang kaparusahan na dapat kami ay tumanggap, Panginoon. Kami ay dapat magdusa sa aming mga kasalanan. At maraming salamat, Panginoon, sa kapayaban na ibinigay sa amin at sa pag-asa na kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa mga sumasampalataya sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong paraan na mapatawad kami sa aming kasalanan upang ma-justify, Panginoon, na kami matuwid sa iyong harapan sa mga pag-ibig ng aming Panginoon sa Kristo. Kaya sa oras ito, Panginoon, ay aming hinihiling in the name of Jesus na iyong pagpalain at pagkabanalin, Panginoon, ang tinapay at katas ng ubas na ito na kadarawan ng katawan at dugo ng iyong Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad. At gawin mo kami karapat-dapat, Panginoon, na tumanggap sa mga ito as we offer ourselves a living sacrifice, holy and acceptable to you. Patuloy mo kami gabayan, Panginoon, pagpalain at patawarin sa anumang pagkakamali na ating nagawa sa iyong Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat itanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo ng Panginoong Jesus na kami siya'y nagkamulo
ay dumampot ng tinapay. At ang sa'yo makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Sabay-sabay natin kainin ng tinapay. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo nagsisiinom sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay natin inumin ang saro. Napagkat sa tuwing naanin ninyo ang tinapay nito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Pagpapalain nawa ang Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Muli ay magandang umaga po sa atin. Yan, so good morning po sa lahat. Basta po ang lahat. Pinagpala po ba? Amen. Napakabuti po ng Panginoon sa kabila po natin mga isang linggo naglipas. Tayo po sama-sama muli. Tayo po nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang Diyos po ay mabuti. God is good! And all the time, God is good. So, may tanong po ako sa inyo. It's up to you kung paano niyo po ito sasagutin. Ang pagbibigay po ba ng ika po sa Diyos ay isang act of generosity o hindi? Act of generosity po ba ito o hindi? Hindi. Sagutin po natin ito gamit po ang Bible. Sabi po sa Malakias 3:10, natin po i-flash yung Tagalog. Sabi po dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong kasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ito. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan ang tahanan ng langit at ibubuhos ko ang masagalang pagpapala. Pag po ba sinabing talhin, ito po ba ay utos o hindi? Utos ano po? So, ito po ay isang utos. So, bakit nga po ba tayo nag-iika po? Maring lagi na lang natin sinasabi, bakit nga ba tinawag na Operatory Challenge? Pero dapat as a Christian, hindi na po ito challenge para sa atin, di po ba? Kasi isa na po ito dapat will ng ating sariling, it should be, as a Christian, it should be innate or nanggagaling na sa ating kalooban. Hindi na, kung saan ba automatic na lang. Kung paano tayo kailangan kumain. Ganon din po kasi ito po ay isa sa pinag-uutos ng ating Diyos. Kasi ito po may kalaki po itong pagpapala pag po tayo ating po ginagawa po. Pag-iikang po, hindi lang po para sa atin, lalo hindi po para sa karera ng Diyos. Bigyan po natin ng ilang mga hints or points. Bakit nga pa po ba tayo nag-iikang po? Una, natutustusan po nito ang pangangailangan sa ating simbahan. Di po ba? Yan po ating mga nagpapalamig sa atin. Di po ba? Dati tayo parang banas na banas lagi. Pero sa biyaya po ng Panginoon, dahil po sa pagtutulungan natin, sa pagbibigay po natin ng ikapo, komportable po tayo ngayon sa ating pananambahan. Hindi na po tayo nagmamadaling umuwi kasi mas masarap po mag-stay minsan, pagkalalo po mainit. Di po ba? So, yan po ay isa sa mga bagay na kailangan po natin gawin as a discipline, yung pagbibigay. Dahil ito po ay nagbibigay sa atin para matugunan po yung pangangailangan po sa kanyang sa bahay-sambahan. Pangalawa po, nagpapahayag po ito ng pagtitiwala sa Diyos. Ibig sabihin, pag po tayo bibigay sa Panginoon, ito po ay isang act na, Lord, pag ibigay ko sa iyo, alam ko naman hindi mo po pagkukulangin. Bagamat not always in financial aspect po, ibabalik ng Panginoon. Pero yung pong biyaya ng buhay at kalakasan na meron po tayo na pinagkakalog ng Panginoon, isa na po yung malaking pagpapala. At pangatlo po, nagpapalala po ito na hindi po tayo ang source ng kung ano man po meron po tayo. Lagi po natin alalahanin yun. Dahil hindi po tayo yung may kakayanan. Dahil sinabi po sa Deuteronomio 8:18, hindi sa sarili mong lakas kaya ikaw ay yumayaman. Lagi po yung tandaan at lagi po natin yung tandaan dahil yun po ay kung hindi tayo bigyan ng kalakasan, ng karunungan ng Panginoon, hindi po natin maamakamit kung ano yung bagay na meron po tayo. Pang-apat po, nagagamit at nakababahagi po tayo kung ano man po yung ating ibinigay sa layunin sa pagpapalawak po ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Yung po ating mga ibinibigay na ikapo, yung po yung nagagamit para po, una, kanya po, makapagtustos dito,
And yung pong ibang mga binibigay po natin, yan po ay nagagamit sa evangelism para po makatulong sa mga kapatiran natin nangangailangan ng sakit. Nagiging daluyan po tayo ng pagpapala. At panlima po, ang mga pera po natin ay naging binhi or seeds at nagtatanim po ito para po tayo nagtatanim para sa hinaharap. We are investing for something. But it's for eternal purpose. Lagi po natin tandaan yung binibigay po natin, it's for eternal purpose. Hindi yan pang dito lamang sa lupa. Dahil yung po mga binibigay natin, naalala niyo po yung mangga na dati ko pong sinabi, yan po ay hindi kikita kagad pag itinanim mo ngayon, bukas ay natin na. Pero yung ating pong seed na tinatanim, in terms of financial man yan po iaanihin. Sino po mag-aani? Yung next generation, yung mga anak natin. Kaya wag po tayong magdalawang isip. Kasi isipin nyo, pagka po dumating yung punto na tayo wala na rito sa lupa, kinuha na po tayo ng Panginoon, o abutan lang tayo. Maswerte tayo pag inabutan tayo ng pagbabalik ng Panginoon ng buhay pa. Pero paano kung hindi? Yung pong ating mga, kung hindi po tayo magbigay, yung pong mga anak natin iiwanan sa po sila sa magtitipon. Maraming tipon sila, hindi na po katulad dito na may lamig, may maayos na upuan, may magandang instrumento. Kaya isa po itong uri din ng pagtatanim para po sa hinaharap. At pang-anim po, tinuturuan po tayo nito para hindi maging sakim at self-reliance. Kasi once po na inuuna po natin yung tinatabi na po natin para sa Panginoon, ibig sabihin po noon, nagkakaroon po tayo ng yung hindi na natin iniisip kaagad yung sarili natin. Na nababawasan po yung pagiging ika nga sa malalim na Tagalog po ay nagiging ganid tayo. Kasi minsan po pagka tayo hindi natin iniisip yung para sa Panginoon, puro para sa sarili lang po natin, ibig sabihin nagiging selfish po tayo. Not in a way na parang hindi, nagbibigay naman ako sa iba, sa pamilya ko. Pero unahin po natin ang Panginoon. Dahil sa ikapito po, ito po yung higit sa lahat. Matututunan po natin na sa lahat sa buhay natin na una dapat ang Panginoon sa lahat ng bagay. Yun po yung kahalagahan kung bakit po tayo nagbibigay. Dahil ang pagbibigay po, yan po ay sabihin natin hindi naman po talaga act of generosity. It's just a way ng pagsunod natin. Remember, obedience is better than sacrifice. Yun po lagi natin tandaan. Dahil yung po pagsunod, yun po yung tanging way para po ating mapupurihan sa buhay natin ang Panginoon. Isa po itong uri ng pagsamba, lagi po natin yung tandaan. Tayo po yung manalangin. Yes Lord, Amang Diyos na dakila po kayo sa lahat, tunay nga Ama sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Pinupuri ka po namin pinasasalamatan sa buhay, sa kalakasan, sa lahat po ng bagay na patuloy po pinuprovide para sa amin. Tunay nga agad na hindi po sa pamamagitan namin sariling lakas, bagko sa iyong biyaya ng buhay, ng karunungan. Kaya po kami nagkakaroon ng mga bagay na tinataglay po namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-manage yung mga bagay na pinagkatiwala mo, na sa ganun ito po magamit para sa iyong kalawalhatian at pagpapalawin pa ng kaharap dito sa lupa. Tulungan niyo po kami maging good steward, Panginoon. At lalong higit, Panginoon, doon sa mga namamahala po ng mga salamin ito na nawa, bigyan niyo po sila palagi ng karunungan, ng wisdom na nagmumula sa iyo, God. Na sa gano'n ng mga salaping ito, mga ikapong ito, ay maging kasangkapan para sa for your glory, Panginoon, sa pagpapalawak, para maabot pa, Panginoon, yung mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, God. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga negosyo, yung po aming mga pinagkikitaan na ayon sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po ang bawat isa, bigyan po kami ng kalakasan, at patuloy po namang i-provide yung aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa lahat ng ito. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti na hindi ka po nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. Ito po ang aming samot na langin sa matamis na at dakilang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sa sarili
ika'y dakila ng ibon sa kalangitan. Bawat kailangan tutugunan. Sabihin ang iyong salita, handang makinig at sa'yo magtiwala. O aking mga sa'yo ng aasa, ilumin mo ang pagdududa. Katapatan mo ay sapat na. Ramdam ka sa iig ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga dalan, liwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y dakila, gaya ng ibon sa kalangitan. Ikaw ang tanging walang hanggan at tunay ang iyong katapatan. Panginoon, ikaw ang aming tanging kailangan. Walang hanggan at tunay ang iyong katapatan. Gaya ng ibon sa kalangitan, ikaw ang tanging kailangan. Aming Jesus, binigay mo mahal, krus ng pag-ibig na higit sa sapat. Praise the Lord. Good morning po sa inyong lahat. Hallelujah. Bigyan nga po natin ng palakpang Panginoon. Clap out to the God. Praise God. Napakabuti ng ating Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Isang linggo po tayo na sinamahan po niya at pinagpala. Amen po? Sino po dito ang kumakain 3 beses isang araw? May merienda pa. Wow! Palakpak naman para sa Panginoon. Amen. Katibayan po yan na ang Diyos ay hindi po tayo pinababayaan. Ngayong araw po na ito, we will begin a new series about you and your giving. Minsan naiisip po natin, Pastor, bakit po yung topic po natin parang pabalik-balik, parang paulit-ulit natin pinag-aaralan yan? Alam niyo po kung bakit? Dahil likas sa mga tao ang makakalimutin. Sabihin mo nga sa katabi mo, makakalimutin ka ba? Likas sa tao makakalimutin. Totoo po yun. Kung bakit po tayo mayroong Lord's Supper, and maybe nagtataka po kayo, at hindi ko po isusuko yung paniniwala na talagang every Sunday dapat ginagawa po ito. I don't care kung ang ibang fellowship hindi ito ginagawa. I think hindi po kumpleto ang pagsamba pag wala nito.
Ang pinagtataka ko po, linggo-linggo may offering sa kanila, pero hindi linggo-linggo ang Lord's Supper. Anong klaseng pagsamba yun? Ang tunay po na pagsamba, aklat ng mga gawa, nakalagay po doon, merong pag-aaral ng salita ng Diyos, merong fellowship, merong prayer, merong breaking of bread. Ang pinagtataka ko sa ibang Christian fellowship, wala akong inaatake, wala po akong sinisino, pero ang pinagtataka ko po talaga, bakit wala yung Lord's Supper? Bakit wala? Ginagawa daw po yun sa kanya-kanya mga bahay, sa kanya-kanya. Hindi po eh. Talaga po, dapat ini-intend po yun na gawin sa isang pagsamba. Bakit ka magkakaroon ng Lord's Supper? Yung mga offering, hindi nawawala. Linggo-linggo may offering. Bakit mawawala po ito? Now, ang tanong maaari ng iba, Pastor, bakit natin paulit-ulit ginagawa ang pagsamba? Bakit natin paulit-ulit ginagawa ang Lord's Supper? Likas sa tao na makakalimutin. Kung bakit may Lord's Supper, para ipaalala sa iyo na si Jesus ay namatay para sa iyo. Namatay siya para sa kasalanan mo. Para every time na naandito ka, maalala mo na ko si Jesus, mahal na mahal niya ako. Binigay niya yung kanyang buhay para sa akin. And that's why paulit-ulit po natin ginagawa ang katulad po nito. And maybe you're asking, Pastor, bakit kanina nagbigay na ng offertory challenge si Brother Richard? And yet, ang topic natin ngayon is the joy of giving. It's all about you and your giving. Bakit po? Because ang tao po ay makakalimutin. At napakahalaga pong ito ay maipaalala sa atin. On our topic today, as I've said, we will explore a profound and transformative topic about the joy of giving to God. Ang kadalakan ng pagbibigay sa Panginoon. Malungkot bang isipin, pero maraming mga tao po na mas masaya silang bumili ng gamit para sa sarili mo nila. Mas masayang maglibre para sa kaibigan nila. Pero pagdating po sa church, threaten na threaten po sila. Para po bang ang dami nating reklamo, I'm not pertaining to all of us, maybe some of us, or maybe somebody, or maaaring may iba, na ang attitude po pagdating sa pagbibigay, para bang ang laking burden nito. I remember na mayroong nag-comment, sabi niya, ayoko namatay sa Church of Christ San Pedro. Sabi nung isang kapatiran, bakit naman? Kasi ang daming pagbibigay. Sabi ko, di ba kayo natutuwa na maraming pagbibigay? Ano gusto nyo? Maraming pagdadamot? Ano po ba ang tama? Maraming pagbibigay o maraming pagdadamot? Maraming pagbibigay. Bakit po? Kasi napakalaking pagpapala po sa atin ang idinudulot po nito. In fact, may mga churches na kuminsan nakakalungkot isipin, ayaw pong talakayin po ang topic na ito. Alam niyo kung bakit ayaw po nilang talakayin ito? Kasi sabi nila, baka daw po may mga members na matisod. O kaya na may mga members na hindi na pumunta at dumalo. Kasi baka maisip na ang church na ito ay tungkol lamang sa pagbibigay. Mga kapatid, hindi po eh. Ang tinuturo po ng Biblia ay kinakailangan pong ituro sa lahat ng tao. Amen po ba doon? At dapat ituro ito sa lahat ng panahon at pagkakataon. Amen po ba? Alam niyo sa mundong ito, lagi na lang ang binibigyan ng tindi ay kung paano mag-iimpok. Mag-ipon ka. Sino po dito ang nagpapayo na kinakailangan may savings? Mag-save ka. Pinapayo niyo po ba yan sa anak niyo? Di ba? Mag-save ka. Mag-save ka. Mag-impok ka. Meron po namang iba na pag tinignan po natin, ang takbo ng isip is more on accumulation. And the saddest part is this. Many people live for their self-interest. Ang Bible po nananawagan po sa atin, mga kapatid. Nananawagan po na dapat tayong mabuhay sa kakaibang standard. Ano po? At ito po yung standard na ang pamantayan po ng buhay ay markado ng tinatawag po nating generosity and selflessness. Yun ang dapat na marka ng isang mananampalataya. Ang isang mananampalataya ay hindi makasarili. Ang isang mananampalataya ay mapagbigay. Yun ang dapat na marka natin. Our giving is not just about act itself, but reflects the condition of our heart
and our relationship with our God. Alam niyo po, yung pagbibigay po natin yan na ginagawa, reflection po yan ng heart natin. It is just a reflection of what is really in your heart. Kaya alam niyo po, makikilala mo ang tao pagdating sa pera. Am I right? Totoo po ba? Pagdating sa pera, diyan mo makikilala ang isang tao. Diyan mo makikilala kung manluloko ba siya. Diyan mo makikilala kung mabait ba siya, matulungin ba siya. Diyan mo rin makikilala kung siya ba ay responsabling magbayad ng utang o hindi. Diyan mo makikilala ang tao pagdating sa pera. Sabi nga po, money is an acid test of a person's personality. Gusto mo makilala ang isang tao? Subukin mo sa pera. Eh maraming mga pagkakataon na may mga tao na magkapera sila, nakalimutan po nila yung dati po nilang estado sa buhay. Nakalimutan po nila yung kapwa nila, nakalimutan po nila yung kamag-anak po nila. Eh malungkot po. Lalo na po yung mga iba na nakakarating na ibang bansa. Hindi ko nila lahat, pero may ibang mga nakarating na ibang bansa na nakalimutan po nila kung sino sila. Kaya every time na may mag-a-abroad, ito po ang payo ko. Dalawang bagay lang pag nag-abroad ka. Baguhin mo yung lugar na pupuntahan mo o babaguhin ka ng lugar na pupuntahan mo. Kasi po, may mga tao na kung kailan po sila nakarating na ibang bansa, doon po sila naging sakim, naging madamot. Samantalang nung nandito sila, doon sila malayang nagbibigay bukas palad na nagkakaloob. Mga kapatid, may mga key points ako na nais banggitin sa inyo about the joy of giving. The first key point that we should remember in joy of giving is what we call the foundation. Dapat alam natin yung foundation. Pag sinabing pundasyon, mga kapatid, ito yung nagbibigay ng katatagan. Katulad po ng building na ito, hindi po ito tatagal ng matagal kung wala po itong pundasyon. At maaaring magiba ang mga pader nito at ang bubong ay sumaklob sa atin kung wala pong pundasyon nito. Napakahalaga po na nadidetermine po natin yung foundation ng ating kalulugaran. Ganon din po sa tinatawag po nating pananampalataya. Mahalaga yung pundasyon ng pagbibigay. Ano ba ang pundasyon ng tinatawag po nating kagalakan sa pagbibigay? First, gusto ko malaman po natin, the first key point to what we call, that we should remember when we talk of joy in giving is the biblical foundation of giving. There are two foundations that should be kept in our mind. Dalawang bagay po ito na dapat po natin ilagay sa isip po natin. Unang-una, mga kapatid, yung pundasyon na dapat natin tandaan ay yung generosity ng Panginoon sa atin. We have to remember God's generosity to us. Tanungin ko po kayo, no? Kailan po nagdamot ang Diyos sa inyo? May pagkakataon po ba na nagdamot ang Panginoon sa inyo? Eh kung ngayon pa lang pinagdamotan ka na ng Diyos ng oxygen, patay ka ngayon. Wala ka dapat dito. Kung ngayong araw na ito pinagdamotan ka ng Diyos ng buhay at kalakasan, wala ka ngayon dito. Gusto ko pong makita natin na yung pagkakaloob po natin, ang foundation po nito, mga kapatid, no, ay nasa aral ng Diyos. Itinuturo po sa atin ng banal na kasulatan yung pundasyon ng pagkakaloob ay nakabatay sa tinatawag po nating generosity of God. Maybe you will ask me, Pastor, gaano po ba ka-generous ang Lord? Opo, alam ko, meron tayong buhay, meron tayong kalakasan, meron tayong pagkain, kumakain tayo 3 beses ang araw, may merienda pa, amen? Pastor, bukod doon, mga kapatid, I want you to see the ultimate foundation of God's generosity, and that is what we call giving His only begotten Son. Doon sa John 3:16, makikita ko natin, nakalagay po dyan, at alam ko sa ulo niyo po ito, but again, let me read this. Sa NIV, ganito po ang nakalagay, for God so loved the world that He gave His only, or His one and only Son. Ano ba sabi? He gave
His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Kung ang Diyos po nagdamot at inisip niya na bahala na lang tayo sa buhay natin, wala kang kaligtasan, wala akong pag-asa. Kung bakit meron po tayong assurance of salvation, bakit meron kang assurance na pagdating ng araw maliligtas ka? Because of God's generosity. Ibinigay ng Diyos yung kanyang bugtong na anak, mga kapatid. That is the ultimate expression of God's generosity. Yung bigyan ka ng Diyos ng araw-araw na pagkain, wala yan. Yung buhay at kalakasan na taglay natin, wala yan. As compared doon po sa ultimatum na ibinigay niya. Because ay binigay po niya ay hindi basta-basta, hindi basta bagay, hindi basta kung ano lang. Ang ibinigay po niya ay yung kanyang one and only Son. For what reason? Para mamatay sa iyo at sa akin. Anong reason mo para magdamot kay Lord? Kumisa nakakalungkot eh. Kasi pagdating kay Lord, wala tayong paglalaan. Alam niyo po yung paglalaan? Hindi mo pinaghahandaan. Alam niyo po ang pagkakaloob, pinaghahandaan po yan. Amen po ba? Dapat pinaghahandaan po natin to. At excited dapat tayo sa pagbibigay. Sino po rito excited magbigay sa Panginoon? Pumalakpak po na malakas. Diba? Ito minsan nakakalimutan po natin na ang foundation po nito, dahil ang Diyos naging generous sa iyo. Gaano ka-generous ang Diyos? Binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Nakakalimutan po natin yun. Kaya yung iba po sa atin, no, pagdating sa pagbibigay, walang maibigay. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi natin pinagandaan, hindi natin pinaglaanan. Hindi natin pinagandaan. Malungkot po yung pagkaganon. And then saka po natin sasabihin na wala akong maibibigay, Lord. Bakit wala bang binigay ang Lord sa'yo? Again, mga kapatid, we have to keep in mind God's generosity to us is shown and very evident by John 3:16. And also, another foundation na gusto kong ilagay po na sa puso natin, when we talk of biblical foundation, is not only the generosity of God to us, but also the principle of first fruit. Pag tinignan niyo po yung Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, ano po sabi diyan? Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with a new wine. Sipin niyo po ito, picture niyo po ito. Isang farmer, no, na pinili niyang ipagkaloob yung first fruit niya, yung pinaka-the best na harvest niya sa Panginoon. Imagine niyo po yun. This is really an act of faith. Why? This act of faith acknowledges that everything he has comes from God. That's the principle behind sa first fruit. Yung bang makita ho natin na doon sa dumarating po sa atin, okay, bunga ng ating negosyo, bunga ng ating pagtatrabaho, o bunga ng pinagkaloob po sa atin, ay makapaglaan po tayo para sa Panginoon. That is an act of faith. You know why? Because you are acknowledging that whatever you have comes from our God. Tanong po, meron po ba kayong inyo na hindi galing kay Lord? Wala eh. And so yung pagbibigay po natin ng prioridad kay Lord, na every Sunday meron tayong nakalaan para sa Kanya, ano po, ay pagpapakita po yan, mga kapatid, na sinasabi po natin lahat ng meron ako galing sa Panginoon. Ito, imagine po ninyo. Anong meron ka ngayon na ni minsan di naman pumasok sa isip mo ng bata ka? Hindi ba katibayan niya ng pagpapala ng Diyos? Amen? Na-imagine mo ba na yan ang magiging trabaho mo?
Na-imagine mo ba na yan ang sahod mo ngayon? Na noong unang panahon, walang-wala ka nga. Walang-wala tayo. Na-imagine mo ba na ikaw ay makakapag-mall? Madalas kang kumain sa food chain? Nung araw po sa amin, sa sobrang layo at hirap din ang buhay, napakasaya mo na pag nakarating ka ng Jollibee sa Balanga. Alam niyo po kung gaano kalayo po yung Jollibee sa Balanga mula sa amin? Mula sa Alasasin hanggang doon sa amin, 1 oras, walang traffic. Sariling service po yun. Ngayon, pag sumakay ka, ang tawag po sa amin ng mga baby bus, ang tawag po Mazda. Yung pala brand yun. Yun po ang tawag. Pag sumakay ka doon, hindi mahigit pang 1 oras, bago ka pa makarating ng Jollibee. Pero ngayon, di ba? Imaginin mo kung gaano kadalas ka kumakain sa labas na samantalang nung araw hindi mo magawa. Now, ang question is, anong reason para hindi ka maglaan para sa Lord? When we give God our first fruits, the first fruit of your time, the first fruit of your talents, the first fruit of your treasure, we acknowledge the sovereignty and provision of our God in our lives. Saan mo gamit na gamit yung pera? Kay God? O sa'yo? Saan mo gamit na gamit ang iyong oras? Kay God? O sarili mo? Magkaroon tayo ng evaluation sa sarili natin. Saan mo mas gamit na gamit ang oras mo? Ang ino-offer mo lang ba kay Lord? Tira-tira? Tira-tira na lang ba para kay Lord? Samantalang sabi ng Biblia, first fruit. We're not only talking of money, but as stewards of the Lord, we're talking of time, treasure, and talents. Ang tanong ko po ito, saan mo mas gamit na gamit ang treasure mo? Ang talent mo? Saan mo mas gamit na gamit ang time mo? Ang ibibigay mo na lamang ba kay Lord? Tira-tira. Lord, pasensya ka na ha. Ngayon na ako mapag-offer sa iyo ng aking pagsamba. Ito na lang ang natira eh. Ang dami-dami ko kasing schedule. Puno! Ang malungkot, di kasama si Lord sa schedule. Kapatid, I'm not condemning anyone here. What I'm telling is this. You have 7 days. Bigay ni Lord yung 7 days. Sabi mo nga sa katabi mo, may 7 days ka. 6 days, you will work. 1 day, you will worship. Now, meron bang particular na araw kung kailan ka pwedeng sumamba? Actually, mga kapatid, ang principle ay ganito. Sa loob ng 6 na araw na magtatrabaho ka, yung 7th araw, doon ka magpapahinga. Meaning, mga kapatid, kung halimbawa lang, katulad sa lugar po ng Middle East, ang pinakapahingang araw po nila doon, anong araw po? Friday. Hindi ho particular doon sa Monday or sa Sunday. Hindi ho. Ang particular po ang Biblia ay mayroong isang araw na dapat kang magpahinga. Kasi kung hindi ka magpapahinga, katulad ng sinabi ni Pastor Vic kanina para kami nag-usap, hindi ka masya-sharpen ng Panginoon, hindi ka tatalim, hindi ka magiging productive. You know why kung bakit po tayo mayroong pagkakataon na hindi nagiging productive sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa pagninegosyo? It's because hindi po tayo nagbibigay ng oras at panahon para magpahinga sa presensya ng Diyos. Ulitin ko po, kung nagtatrabaho ka sa loob ng 6 na araw, make sure na meron kang isang araw na tatawagin mong holiday. Because this day is for the Lord. It so happened in the Philippines,
Ang araw ng pahinga ay ano? Anong araw pa ang pahinga? Sunday. Kaya andito ho tayo. Palapakan natin ang Panginoon. Always remember mga kapatid, lagi natin tandaan po, yung pagbibigay po natin ng first fruits of time, treasure, and talents is an act that we acknowledge God's sovereignty and provision in our lives. Pangalawa po, mga kapatid, the second key point that we should remember in joy of giving is what we call not only the foundation but the heart. The heart. Everybody say heart. Tama po. Let's talk about the heart of giving. When we talk of heart in relation to giving, we must remember that one, giving is an act of worship. Ang pagbibigay po ay ano po? Pagsamba sa Diyos. So every time na nagbibigay ka, sumasamba ka sa Diyos, it's part of your worship to God, mga kapatid. Giving is an act of worship. Tingnan niyo po yung 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ano po sabi diyan? Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compassion, for God loves a cheerful giver. Mga kapatid, ano po ang gusto ng Diyos? Hindi naman actually yung perang binigay mo, hindi naman yun eh. Ano po ang gusto niya? Yung puso mo. Gusto ng Lord ibigay mo yung puso mo sa Kanya. Because kapag ibinigay mo yung puso mo sa Kanya, it's an act of worship. Everything follows. Ang tanong ko po, nasaan po ang puso nyo? Andito po, Pastor. Hindi po. Ano sabi ni Jesus? Kung nasaan ang iyong yaman, naroon din ang iyong puso. Very clear po yan. So, itinuturing mo na ang yaman mo ay kay God. Okay? Na andun dapat ang heart mo. Ang heart mo nasa gawain ng Panginoon. Ang heart mo nasa spiritual. Bakit po? Kasi, yun ang yaman mo. Alam niyo ba na kung saan naroroon ang iyong yaman, katulad ng sinabi ni Lord, na andoon na ipapakita mo yung pagmamahal, nagiging priority mo yun. Ito nga kung minsan yung nakakalungkot eh. Minsan nakakabili tayo ng pagkamahal-mahal para sa kapwa-tao natin, pero kailan ka huling nagbigay ng napakamahal para kay Lord? Paglapan sarili, ang dali eh. No? Oh, gusto ko to. Gusto ko yan. Ang dali eh. Pero kailan ka huling bumili ng mahal para kay Lord? Alam mo, ang usapan dito, puso eh. Puso. Pag ang heart mo na kay God, aba, lahat ng best ibibigay kay Lord. Amen? Kita mo, sino po rito yung mga binata? Mga binata po. Taas ka na naman. Ay, ganito kasi magtaas eh. Kaya hindi makita ng dalaga eh. Taas ka eh. Ano ka? Magbe-26 ka na. Taas po ang kamay ng mga binata. Yan. Okay. Oh. Di ba pag nagre-regalo kayo sa inyong nililigawan, kasi naandun ang puso mo eh. Okay. Ikaw ba, Alfonso, magbibigay ka ng basta-basta lang? Ikaw, Alfonso. Bibigay ka ba ng pipitsugin lang? Di ba hindi? Siyempre, bibili ka ng ano? Best? Bakit? Naandun ang heart mo. O kaya na, papaalalahanan kita. Baka nagbigay ka ng best doon, kay Lord, good lang. Hindi dapat ganun, kapatid. Ikaw, Inigo. Pogi itong dalawang ito. Oh, di ba pag nagbibigay, binibigay talaga yung best, no? Best talaga. Pati oras. Diba? Pag may girlfriend, ba? Ririgaluhan mo yan. Kit, makinig ka. Ririgaluhan mo yan. Ano pa? Ihahatid mo yan. Diba? I-chat-chat mo yan. Kukumustahin mo yan. Lahat yan gagawin mo. Bakit? Andun ang heart mo eh. Umiibig ka kasi. Kailan mo naman ginawa kay Lord yan? Pag may gawain, prayer power night, andun ka. Pag may fellowship, andun ka. Diba? Pag mayroong mga lakad o provincial gathering, andun ka. At
pag may pagsamba, andun ka din. Kailan mo naman ginawa yun? O ang sabi mo, Lord, sorry ha, kasi hindi ewan ko ba Lord, hindi ko maintindihan ang buhay ko. Sabi ni Lord talaga, hindi nga ka maiintindihan sa ginagawa mo yan kasi ayaw mong intindihin yung salita ko. Kapatid, the Lord is, calling our attention this afternoon or this morning, mga kapatid. Giving is an act of worship. Ang Lord hindi naman talaga concerned sa laki ng binigay mo eh. Hindi. Ang concern niya yung laki ng puso mo. Gaano ba kalaki ang puso mo kay Lord? Ganito lang. Tapos pag sa girlfriend, laki ng heart mo. Grabe! Girlfriend eh! Pag sa boyfriend, ganun din. Ay, hindi po ganun. Dapat kay Lord, naroon yung malaking puso o pag-ibig. Yeah? Tignan niyo po yung widow. Ano po? Doon sa Mark chapter 12, verse 41 hanggang 44. And I guess we will end up here. Ano po? We'll continue this topic by next Sunday. Gusto ko lang po kayo challenge. Tignan niyo po yung puso nitong widow na to. Sa aklat po ng Marcos. Ano po? Babasahin ko sa inyo sa Tagalog. Chapter 12. Okay? Verse 41 hanggang 44. Tignan niyo po ito. Okay? Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi. Ano po ang sabi? Pinagmasdan ni Jesus yung mga naguhulog ng pera. Okay? So si Lord, imagine niyo to ha, kada may magbibigay, tinitignan niya. By the way ha, yung po palang yung dito, di ba sa atin, basket, offering basket ganyan Sa kanila nung araw, hindi po. Yung kanilang lalagyan noon, tumutunog po yun. Nagkikreate ng noise yun. Pag naglaglag sila ng barya, anong aasahan mo? Pag maraming barya, malakas ang tunog. Pagka isang barya o dalawang barya, malakas kaya tunog doon? Malakas kaya? Hindi. Pag naglaglag sila doon, syempre, palakasan ng tunog yan. Minsan nga, naiisip ko, gawin kaya natin dito. Kaya lang, dapat barya ilalaglag. Sige, yan lang yun. Hindi natin gagawin yun dito kasi nga ang basis, heart. Okay? Eto na ngayon. Dahil ang basis ay heart, tignan niyo po itong widow na ito. No? Sabi po rito, si Jesus, lahat ng nagbibigay doon, pinagmamasdan niya, tinitignan niya sila, isa-isa. So ito si mayaman, ang lakas ng tunog. Sumunod na naman si mayaman, ay dumating po yung bilyonaryo, mas malakas! Grabe! So ito na ngayon, sabi ni Lord, verse 42, lumapit naman ang isang biyudang dukha. Ano raw po yung dukha? Biyuda. Ano ibig sabihin ng biyuda? Walang kapartner sa buhay. Biyuda, at the same time, walang partner sa buhay. At the same time, ano pong description, level ng buhay? Mahirap. Diba? Sabi po rito, lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Ilang salapi? 2. Yung sa mga mayayaman, grabe, ang lakas ng tunog noon, ang dami. Pero sa kanya, 2 lang. Tumunog kaya na malakas ba? Mahina siguro yun. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Ito na ngayon. Alam niyo naman si Jesus, every time may ganitong senaryo, meron siyang lesson na ituturo sa disciple niya. Ito sabi niya, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kesa sa inihulog nilang lahat. Anong pananaw ni Jesus? Anong pananaw ng Diyos doon sa binigay ng biyuda?
higit na marami. Ah, Lord naman, ba't naman higit na marami? Dadalawa nga lang yun. Ito reason. Tignan nyo, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikabubuhay. Ngayong araw na to, inubos ko ang laman ng wallet ko. At ibinigay kong lahat sa offering. Alam niyo ang bakit? Hindi, pastor, wala ka ng pera. Hindi naman akin yun. Pinadaan lang ni Lord sa wallet ko yun. Kay Lord yun. Ibinigay kong lahat yung Kanya. Kasi Kanya yun. Believe me mga kapatid. Pag binuksan mo ang wallet ko ngayon, wala kang makukuhang pera. Kasi ibinigay ko ng lahat. Ibig sabihin itong araw na ito, kung sakali mo magkaka-hold upan dito sa church, kawawa ang mga hold up sa akin, iiyak siya. Baka gulpihin na lang niya ako kasi wala siyang makukuha sa akin. Sasabihin niya sa akin, ang pogi-pogi mo pa naman. Ang ganda-ganda pa naman ang suot mo. Wala ka palang pera. At kahit siguro po sunugin ako ngayon, di ako mangangamoy 100. Kasi inubos ko na po sa offering. Naisip ko po kasi, bakit naman kayang gawin nyo ng widow? Bakit di ko kayang gawin? Ito ang widow, walang asawa walang takot nagbigay. Ako pa ba? Ako pa ba matakot? I'm just a Carolo. Hi, Han, I love you. Nakakali mo yung point ko? Ba't masumol? Andiyan ang Diyos. Di ba? Ang babae po ito hindi natakot ipagkaloob kung ano man yung nasa wallet o nasa pocket niya at that time. Imagine this woman who sacrifices her last meal maybe to feed someone in her need. And her act, ano po, though very small in the eyes of the world, is really huge in the kingdom of God. And this story reminds us the value of our giving is not measured by the amount, but by the sacrifice and love behind it. Ang pagbibigay po wala sa laki na ibinibigay mo, kundi doon sa laki ng sakripisyo na nasa likod noon. Ang laki po ng pagbibigay wala sa amount, kundi naandoon sa laki ng puso at pag-ibig na nasa likod ng iyong pagbibigay. Kapatid at kaibigan, bago tayo maghiwa-hiwalay, gusto kitang tanungin, kumusta ang pagbibigay mo sa Panginoon? Kumusta ang foundation? Nakikita mo ba na talagang ito'y tinuro ng Biblia? Kumusta ang puso mo sa Panginoon? Kasi kung nasaan ang iyong puso o nasaan ang iyong yaman, naroon din ang iyong puso. Tanong ko, si Lord ba ang yaman mo? Kasi kung si Lord ang yaman mo, wala kang bagay na panghihinayangan ay pagkaloob sa Diyos. Inubos mo ba ang laman ng wallet mo dahil pinagkaloob sa Lord? Huwag kang mag-alala. Si Lord, ang ultimate giver. Ibinigay nga niya yung kanyang buktong nanak para sa iyo eh. Ano pa ba ang hindi niya kayang ibigay? Tayo natin tumayo. Let us pray. Lord God, Heavenly Father, sorry po kasi maraming pagkakataon sa buhay namin, Lord, po. Nakakalimot po kami. There are times na limutan po namin, Lord, yung ultimate generosity mo expressed by giving your only begotten Son. Lord, thank you so much for this wonderful time. That once again, you reminded us, Lord, we should look on you, God. Na kung yung buktong mong anak na ibigay mo sa amin, ano pa ba ang hindi mo kayang ipagkaloob?
Ang kailangan lang namin, Lord, magtiwala po sa inyo. Ang kailangan lang, Lord, ibigay namin yung puso namin sa inyo. Huwag sa mga material na bagay, lalong higit huwag sa kaaway. Tulungan po kami, Lord, na all the time, every time, Panginoon, na kami ay magkakaroon ng pagkakataon saan man kami dumating munta, Panginoon, umaroon, ibigay namin lagi ang puso namin sa inyo. Ano man ang dumating sa buhay namin, Lord, yung puso namin, Lord, ikaw ang ituring na yaman. Dahil talagang sobrang dukha namin kung wala ka sa buhay namin. At mapapahamak pa kami kung ikaw ay wala sa buhay namin. Kaya God, lagi mong i-motivate yung heart namin, turuan, Panginoon, na ang puso ito, Lord, ikaw ang yaman. And therefore, kung ikaw ang yaman, ano man ang blessings na dumating sa amin, Lord, ikaw ang priority namin sa buhay. Mas nagkukulang kami, Panginoon, turuan mo kami mas magtiwala at magbigay. Mas walang-wala kami, Panginoon, tulungan mo kami magtiwala na ikaw ang magkakalayo. Thank you, God, for reminding us of all these things in the name of Jesus. Lahat ng anak ng Diyos magsabi na, Amen, Amen, Amen. Give God a big applause! Are you blessed? Tawagin natin ang praise and worship team para pagkaan tayo sa ating closing song. And then the closing prayer. And the blessing of our elders. And then the announcement. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring na mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang hanap ko'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ipaligid ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan ka sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring na mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Sa lahat ng panahon,
kami po ay dumako na sa pagtatapos ng iyong gawain para sa aming Panginoon. Aming pagpupuri, pagsamba para sa iyo namin ng Diyos. Salamat Ama sa mga salita mo po na aming pong narinig at aming pong napag-aralan. Tunay nga Panginoon na dapat ang iyong mga anak dito sa iyong iglesia sa damo ng San Pedro ay hindi po dapat maging maramot. Pagdating po Panginoon sa pagbibigay namin sa iyo bilang pagpapakita po ng aming walang hanggang papuri at pasasalamat sa lahat Panginoon ng mga pagmamahal, pagkalinga, pangangalaga na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa iyong mga anak sa damo ito sa bawat araw ng aming buhay. Ama, maraming salamat po sa mga salita mo na nagsilbing pong paalala sa bawat isa sa amin. At nawadalangin po namin, Panginoon, na luwain makatagong nga po kami, Panginoon, sa iyong mga katuruan sa amin na kami ay dapat buong puso at buong kagalangan maglaan ng aming sarili, ng aming oras, ng aming mga talento at ang aming mga tinataglay na pagpapala. Ipagkaloob namin ito, Panginoon, sa iyo. Sapagkat, Panginoon, ito po yung aming pagpapakita ng aming walang pasasalamat sa iyong pagiging dakila na buhay na Diyos para sa amin. Ama, maraming salamat po. Patuloy niyo nawa kami iingatan, patuloy niyo kami palalahanan, at patuloy kami sumunod sa lahat po ng iyong mga katuruan sa bawat isa. Ito po aming dalangin na tulang pa'y napasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ating pong itaas ang ating mga kamay at tanggapin po natin ang pagpapala. Naway lubusan kayong pamanalin ng Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin ang walang kapintasan na ang bunin yung katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.